Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, nakapagpiyansa na ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at ang 4 na iba pang akusado matapos ang ilang araw na pagkakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Nagbayad ang bawat isa ng tig 120,000 pesos na piyansa. Kaugnay ito sa umano'y pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, umatras na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Nicholas Kaufman sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa isinumiteng motion sa ICC, sinabi ni Kaufman na nagtapos na noong March 31 ang kanyang 1 taong kontrata. Nais din umanong i-reorganize ni Duterte ang kanyang legal team para sa paglilitis. Araw ng Linggo, matapos ang halos 1 buwan, tuluyan nang naapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, sa kabila nito, tuloy pa rin ang 24/7 monitoring sa lugar upang matiyak na wala nang natitirang hotspots. Samantala, nagparamdam naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Rage Coalition Rally sa Cebu City. Sa kanyang audio message, muli niyang ipinahayag ang suporta sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Nitong Lunes, biglang sumipot si Senator Bato de la Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang pagtatago. Pero bago pa man makapasok ng session hall, ay nagkahabulan muna ang senador at mga operatiba ng NBI. Kinagabihan ay isinailalim si De La Rosa sa protective custody sa mosyon ng kaalyadong si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng mga ulat na aarestuhin na siya ng ICC. Habang itinalagang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos tuluyang mapatalsik sa pwesto si Senator Tito Soto. 13 ang bumotong pabor kay Cayetano, 9 naman kay Soto at 2 ang nag-abstain. Samantala, muling inimpeach si VP Sara Duterte ng Kongreso. 257 ng mga kongresista ang bumoto pabor, 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Si VP Sara ang kauna-unahang Philippine official na 2 beses pinatalsik sa pwesto ng Kamara. Sa ikalawang araw ni Senator Bato sa Senado nitong Martes, umapela siya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa ICC sa The Hague. Kung meron akong panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya. Sagot naman ng Malacanang, handa silang magbigay ng proteksyon sa senador basta't naaayon ito sa batas. Kaugnay nito, sa isang resolusyon, hinihikayat ni Senators Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan na mga miyembro ng minority bloc, si Senator Bato na voluntaryo ng sumuko sa mga otoridad bilang respeto sa konstitusyon. Samantala sa Kamara, pinangalanan na ang House Prosecution Panel na uupo sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Kabilang sa 11 representatives ay sina Representative Jervy Luistro, Laila De Lima, Chel Jokno, Joel Chua at Terry Ridon. Miyerkules, inilagay sa listahan ng wanted persons ng ICC si Senator Bato dahil sa pagiging co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaugnay nito, nanawagan sa publiko si Senator Bato na tulungan siyang huwag maaresto at ipadala sa The Hague matapos niyang malaman na aarestuhin umano siya ng NBI at CIDG pagkatapos ng sesyon. Kinagabihan, nabulabog ang buong Senado sa sunod-sunod na putok ng baril kasabay ng napipintong pag-aresto kay Senator Bato. Dahil sa Senate lockdown, kaliwat ka ng live updates mula sa mga senador ng majority bloc, kay Senate President Alan Peter Cayetano at media ang tinutukan ng publiko ng sumiklab ang gulo. Nagtungo rin si SILG John Vic Remulla sa Senado para siguruhin ang kaligtasan ng mga senador at hindi para arestuhin si Senator Bato.
Nang makalabas ang mga senador, ibinahagi ni na SP Cayetano at SILG Remulla na nagmula sa Office of the Sergeant at Arms ang warning shot at aalamin kung paano nakapasok sa Senado ang mga armadong grupo mula umano sa NBI. Sa gitna ng kaguluhan, maayos na nakarating sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Araw ng Huwebes, kinumpirma ni SP Alan Peter Cayetano sa kanyang press con na nakalabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Batay sa mensaheng ipinadala ng asawa ni de la Rosa, ginamit umanong oportunidad ng senador na umalis ng gusali noong nagkakagulo at nagkakaputukan na dahil naniniwalaan niya ito na posibleng mas maraming tao ang madadamay kung sakaling magtagal pa siya roon. Samantala, pinangalanan na ng Southern Police District ang sospek sa nangyaring pamamaril sa loob ng Senado kung saan isang empleyadong driver umano ng NBI ang sinasabing pasimuno ng putukan. Nilinaw naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang naganap na assault dahil nag-umpisa ang putukan matapos mag-warning shot ng Senate Sergeant at Arms na ginantihan lamang umano ng NBI. Aniya, wala ring operasyon ng PNP at NBI para arestuhin si De La Rosa noong araw na yon. Kaugnay nito, formal nang nilagdaan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong i-transmit ng Kamara patungo sa Senado nitong Miyerkules. Kasunod nito, base sa anunsyo ni SP Cayetano, magko-convene na sa Lunes ang Senado bilang impeachment court at maglalabas ng mga susunod na hakbang at schedule para sa formal na paglilitis sa kaso laban sa pangalawang Pangulo. Araw ng Biyernes, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na naka-quarantine na sa Amsterdam ang 21 Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius. Ito'y matapos umanong ma-expose sa mga pasaherong tinamaan ng hantavirus. Ayon sa DMW, 17 pang Pilipino mula sa parehong barko ang patungong Rotterdam, Netherlands upang doon i-quarantine. Samantala, isinailalim na sa inquest proceedings sa Pasay City Court ang NBI volunteer na si Mel Oragon matapos umanong masangkot sa isang shooting incident sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Dahil dito, posibleng maharap ang sospek sa patong-patong na kasong kriminal base na rin sa mga ebidensyang isinusumite ng mga otoridad. Sa ibang balita, mariing binuweltahan ng spokesperson ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ang mga alekasyong pananakot umano ang dahilan ng pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang mambabatas. Giit ni Attorney Neil Abayon, lehitimong hakbang ito kaugnay ng umano'y paglalantad ng bank records ni Carpio sa impeachment hearing ng Kamara na posibleng paglabag umano sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Habang itinuturing ng person of interest si Senator Robin Padilla matapos kumpirmahin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na magkasabay umanong umalis ng Senado si De La Rosa at Padilla noong madaling araw ng Huwebes matapos ang nangyaring kaguluhan. At yan ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alona, keeping you in the loop.